Amen. Sa pong pinagpalang araw sa bawat isa at sa inyo na naka-online, pagbati rin po sa inyo, kapayapaan ng Diyos. At para po sa inyong kalaman at kamalayan ay meron po tayo kasing mga kapatid sa South America, sa North America at maging sa Europe na nakikiisa po sa ating pong gawain to, sa ating pong live streaming. Kaya nga po malawak at naaabot ng pamamahayag ng salita ng Diyos. At kayo na narito lamang sa palipaligid, huwag na po kayo magtiis na naka-online. Pumunta na po kayo rito at magsama-sama po tayong purihin at sambahin ang pangalan ng Panginoon. Amen. Pakibati lamang po ang inyong kapatid. Salamat, nandito ka. Amen. Kaya nga, binabati ko rin po kayo sapagkat alam ko na itong pang alas 7 umaga na gawain sa linggo ay talagang merong lakip ito na sakripisyo. Lalo-lalo na po, napapalapit na yung Pasko, medyo masarap matulog. Pero pinili nyo na gumising ng maaga upang sa first service dito, nandito po kayo. Kaya nga, sabihin niyo sa katabi niyo, congratulations. Amen. Yung iba ho, hanggang ngayon tulog pa. Pero kayo gising na gising, kayo ang unang tatanggap ng ulan ng pagpapala. Amen. Kaya nga, yung kanilang tatanggapin ay tira na lang. Anyway, salamat po sa inyong pagdalo sa amagang ito. At ako po'y naniniwala na sa pamamagitan po ng mga serye na ating pong pinag-aaralan, tayong lahat ay tumatanggap ng mga katuruan na kung saan nagpapatibay, nagpapalago, nagpapalakas ng ating pong mga pananampalataya. Tayo pa rin po ay nasa paksa na tinatalakay po natin ang mga bunga ng banal na Espiritu. At ito po ay napakahalaga sapagkat ang bunga ng Espiritu ang siya nagbibigay daan sa atin upang tayo bilang mga mananampalataya ay maging kilala sa pagiging kaiba. We should be distinct people. Kinakailangan pong tayo maging uri ng mga tao na kakaiba. And God put us here. Inilagay tayo ng Diyos dito to make a difference. Nilagay tayo ng Panginoon sa sanglibutan na ating ginagalawan upang tayo magpakita ng pagkakaiba. At ano po itong pagkakaibang ito? Ito po yung kinatalakay natin dito, makita sa atin ang bunga ng Espiritu. Kaya nga pinag-aralan po natin noon yung ilan sa mga bunga ng Espiritu, yung pong pag-ibig, yung pong kapayapaan, yung pong pagtitiis, yung pong kabaitan. At sa umaga pong ito, pag-aaralan po natin ang dalawa pa na bunga ng Espiritu po, at ito po ay goodness and faithfulness. At ito po kinakailangan makita sa atin. Iba po yung natutunan kaysa rin sa ipinamumuhay. Maraming mga tao tumanggap ng maraming katuruan, subalit hindi nakikita na kanilang ipinamumuhay. Halimbawa po, marami po ang nagtapos ng nursing. Meron po ba rito mga nursing student na nag-graduate na? Pero nakakalungkot po, hindi nila napapractice yung kanilang nurse nasa call center. Sa atin po, mga kapatid, hindi lamang mahalaga na atin pong natutunan, nalaman ang bunga ng Espiritu, kundi kinakailangan pong makita na ito'y ating ipinamumuhay upang sa ganong kaparaanan, makita po, tayo ay talagang kakaiba. Amen po ba? Kaya nga, nais ko pong basahin po natin ang ating pong scripture verse ngayong umaga. Dito po sa Galatians chapter 5, verses 22 to verse 23. Ang sabi po ay ito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sapagkat ngayong umaga ay humaharap po kami sa isang katuruan na kung saan, Panginoon, lalo lamang tutulong sa amin
upang makita po namin na we are really distinct people because we are people who are practicing, ipinakikita, ipinamumuhay ang bunga ng Espiritu sa aming mga pagkatao. Kaya nga, sa umagang ito, O Diyos, kumilos ka sa aming kalagitnaan at naniniwala po ako na meron ka ng ginawa sa iyong mga anak. Salamat sa pangalan po ni Jesus. Ito po ang aking samot dalangin. Amen. Alam po natin na ito ay hindi galing sa atin. Ito'y bunga ng Espiritu na ipinagkaloob sa bawat nananampalataya. At sa umagang ito, ang ating pong pinapaksa ay goodness and faithfulness. Kabutihan at katapatan. Alam po ninyo yung salitang katapatan, faith or faithfulness. Ito po ng mga una-unang panahon ay ginagamit lamang sa mga religious, mga may kinalaman po sa pananampalataya. Hindi po katulad ngayon na sa ating mundong ginagalawan, sa ating pong pangkasalukuyang lipunan, yung pong salitang faithfulness, mula po sa isang pinakamataas niyang antas na kalagayan. Sapagkat pag sinabi po nating faithfulness, it means full of faith. Puno ng pananampalataya. Galing sa salitang pananampalataya. At alam po natin ang ibig sabihin ng salitang pananampalataya. Ang sabi po rito, ang pananampalataya ay pagtitiwala doon sa mga bagay na hindi pa nakikita. Naniniwala na tayo, may pag-asa na tayo na bagamat wala pa. But through faith, we have that belief na meron na. At yun po ang sinasabi rito sa ating pong pinag-aaralan. Ang ating pong lipunan ngayon masyado ng pinabababaw yung salitang faithfulness. Sabi ng iba, ang binibigay ko sa iyong pag-ibigay, talagang may katapatan. Faithful. Alam niyo, maging sa palengke, ginagamit na po yan. Sa paano pong paraan? Pag namimili kayo, tumatawad kayo nung sasabihin na nagtitinda, sige suki, para magkasundo tayo, tapat na. Etong halaga. Ikaw naman, akala mo nga, tapat na, sapagkat tandaan po ninyo, sa mga nagtitinda, hindi nila ibibigay ang tindahan nila na lugi sila. Amen. Kaya nga pag sinabing tapat na ito, sige, para mabili lang, magkasundo lang tayo, tapat na halaga, eto na. Ikaw naman, akala mo nga nagtapat, hindi po tapat yon. At yan ang faithfulness na nalalaman ng tao ngayon, kakaiba sa uri ng katapatan na itinuturo ng salita ng Diyos. At ito ang nais ng Diyos na makuha po natin ngayon. Yung uring katapatan na kung saan napupuno at nandoon ang buong kahulugan na kung sinasabi po rito ay faithful. Punong-puno ka ng pananampalataya, hindi sa pangako ng tao, kundi sa mga pangako ng ating pong Panginoon. Kaya nga ito pong ating pong pag-aaralan ngayon kasi sa kasalukuyan po, sabi ko nga nung kami nag-aaral po nito noong nakaraang Friday, yung tapat. Kasi meron po mga tao na tapat sila, na gumigising ng alas 5. Tapat sila na nagbabasa ng Bible. Sabi nila, tapat sila na nananalangin. Tapat sila na nagkakaloob sa gawain ng Panginoon. Subalit, yung pong salitang katapatan, nag-e-end up po ito doon sa sinasabi ng mundo na nagiging routine na lang. Alam niyo salitang routine? Nagiging pangkaraniwan na lang sapagkat nakagisnan mo na, nakasanayan mo na, kaya nga, paggising mo, hinahanap mo yung Bible, nagbabasa ka na, nananalangin ka na. Ang tanong, gaano ka talaga katapat sa ginagawa mong pananalangin? Gaano ka talaga katapat sa ginagawa mong pagbabasa ng salita ng Panginoon? At ito ang gusto ng Diyos na ituro sa atin ngayon. Ang tunay na katapatan ayon sa diwa na sinasabi po ng salita ng atin pong Panginoon. Kaya nga sabi po rito sa atin pong binasa, yung pong bunga ng Espiritu na binigay po sa atin sa huling bahagi, ang sabi po, against such,
there is no law. Ibig po sabihin mga kapatid, kung tayo'y mamumuhay doon sa uri na sinasabi ng banal na kasulatan, uri ng katapatan, uri na sinasabi po rito na kabutihan, hindi tayo mangangailangan ng law. Hindi na natin kailangan ng batas. Bakit po? Sapagkat kung taglay natin ang katapatan, taglay po natin ng kabutihan, wala nang silbi ang batas. Sabi ng mundo ngayon ay ito, no one is above the law. Walang sino man ika na maaari pang makaibabaw sa batas. Mga kapatid, meron, there is things, there are truths that are above the law. Kahit walang batas, kung tayong lahat namumuhay na may pag-ibig, namumuhay na may kapayapaan, namumuhay tayo na may kabutihan, namumuhay tayo na may katapatan, hindi natin kailangan ng batas. Nakukuha po ba ninyo? Kaya nga may batas dahil matitigas ang ulo natin. Madalas po, dyan lang sa atin, binabati ko yung iba. Oh, nakasakay kayo sa motor, wala kayong helmet. Bato-bato sa langit. Ang tamaan, mag-helmet na. Baka hindi bali, galing naman ako ng church eh. Kuminsan po nakakalungkot ay yung bang hindi lang sila nag-iisa, kasama yung nanay, may bata sa gitna, tatakbo sa kalsada. Kaya nga, ang batas, ginawa po para sa matitigas ang ulo. Pero sa Calvary, walang matigas ang ulo. Sa ibang church siguro meron. Amen. Alam ko, hindi matigas ang ulo natin. Kaya nga, pag nandyan po ako sa labas, yung kayong mga nakamotor, huwag kayong pakikita sa akin na wala kayong helmet. Kung nakikita ninyo ako, gumaya kayo doon sa mga nakikita ko sa kalsada. Pag meron checkpoint, humihinto ng malayo. Hindi muna sila dadaan sa checkpoint. Pag nandyan ako, checkpoint. Oy. Kaya nga, mga kapatid, nakukuha po ninyo. Kaya nga, sabi po rito, napakahalaga po niyan. Kaya nga, dapat nasa atin yung itinuturo ng salita ng Diyos na uri ng katapatan at uri ng kabutihan. Goodness and faithfulness. Sapagkat Diyos ang pwedeng magbigay nito sa atin. Hindi ka pwedeng turuan ng tao ng faithfulness. Hindi ka pwedeng turuan ng tao ng kabutihan. Oo, may natatanggap tayong mga payo mula sa kanila. Subalit mga payo na likha ng tao. Kailangan po natin payo, counsel that comes from the Lord. At ito ang sinasabi rito, mga bunga ng Espiritu na kinakailangang nasain po natin sa ating mga buhay. Nasa una na po tayong punto. Maaga tayong matatapos ngayon. Hindi ba kayo magagalak na maaga tayong matatapos? First point po natin na sabi ito, tayo naging kakaiba sa ibang mga tao sapagkat ang banal na Espiritu ay binigyan tayo ng kapangyarihan upang mapasa atin yung tinatawag na goodness and faithfulness. At ano po ito? We are people who are good and faithful with our words. Tayo po'y dapat maging uri ng mga tao na mabuti at may katapatan sa ating mga salita. Sino po rito ang tapat sa salita nila? Pwedeng makita kahit daliri lang. Sapagkat alam ko, we are all violators. Maraming mga pagkakataon hindi tayo naging tapat. Hindi tayo nagkaroon ng tinatawag nga natin palabra de honor. Yung pong meron tayong pagpapahalaga sa mga salita na ating pong binibitawan. Kaya nga mga kapatid, dito lamang talaga makikitang kakaiba tayo. Kapag tayo nagbitiw ng salita, ginagawa natin. Pag tayo nangako, tinutupad po natin. Sapagkat ito'y napakahalaga po, lalong-lalo na kung ang pinangako po natin ay mga pangakong binigay po natin sa atin pong Panginoon.
Ano sabi rito sa Ecclesiastes chapter 5, verses 4 to verse 7? Ano sabi rito? When you make a promise to God, don't delay in following through. Alam ko lahat tayo nagbigay na ng pangako sa Panginoon. Alam po niyo yung nung unang mga taon, ito pong pulpit natin hindi naman ganito Mataas ho. Yan. May kurtina rito sa harapan. Anong umabot nun? Wala. Nabutan mo kapatid. Ibig sabihin matanda lang ang kurti sa'yo. At sa harapan po, merong kneeler. Alam po nyo, every time po na may altar call, tuwing may darating pagkakataon na mananalang, tatawagan po sinong gusto magsuko sa Panginoon, may lumalapit naman. Nagsusuko, katakot-takot na pangako ang binigay sa Panginoon. Pero pangako po na hindi nagkaroon ng kaganapan. Bakit po? Sapagkat hindi sila faithful. Yung kanilang promise, walang lakip na buong pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi rito, pag nangako ka sa Diyos, huwag mo nang ipagpaliban pa, kundi gawin mo kara-karaka. Don't delay in following through. For God takes no pleasure in fools. Parang lumalabas dito, kapag kayo nangako at hindi mo tinupad, ang sabi ng Bible ay ito, pagagandahin natin ng konti, haling ka. Gusto niyong pababain natin ng konti yung haling? Ano ibig sabihin ng fool? Hangal ka. And to those who don't keep their promises, especially on God, God labeled you as fools. Hangal, haling. Medyo masakit po yun, pero tayong lahat, dumating sa pagkakataon, naging hangal tayo dahil meron tayong pinangako sa Diyos, hindi natin binigyang katuparan. Kaya nga, binibigyan din dito sa ating aralin na be faithful, maging matapat tayo sa mga salita na atin pong binibitawan, sa mga pangako pong ating ginagawa. At sabi rito sa verse 5, it is better to say nothing than to make a promise and not to keep it. Ngayon ho, kahapon ho ay bumibiyahe ako ng paikot-ikot. May binili po kasi ako. Salubungan yung mga, meron pang ang anton ng kanilang jingle Tararararan, tararararan. Ewan ko sino yun. Kinuha yung sa Itbulaga. Salubungan sila. Kaya ang salubong nila, punong-puno ng mga pangako yun sa isa't isa. Pero hindi naman lahat ng politiko ay ganon. Meron po ba tayong mga politician dito? Yung pong mga na kumakandidato ngayon, nakikita po natin. Kaya nga sabi po rito sa ating pong binasa, mas mabuti pang huwag ka nang gumawa ng pangako at hindi tinutupad. Kaya nga sa mga young people, sa mga babae po, ng mga young people, pag may lumalapit po sa inyo, tak-tak ng pangako, paliligayahin ka, bibigyan ka ng maayos na bahay, bibigyan ka ng maayos na buhay. Sabi nga nang sa pabiro, pastor, nung nililigawan ako ng asawa ko, naku, ang pangako po niya sa akin, bibigay niya sa akin ng buwan, pati bituin. Sabi niya, sa bagay po, totoo naman, nakakita ako ng bituin na ako'y kanyang hampasin ng tukod ng bintana. Those are promises, mga pangako na hindi nabibigyang katuparan. At ito'y dinidiin sa lahat ng mga nananampalataya, sa lahat ng narito sa loob ng bahay, sambangit at kaming maging kayo na nandyan sa online.
Tinuturuan tayo ng Diyos na kapag tayo nangako sa Diyos, nangako sa mga tao, pagsikapan po natin bigyan ng katuparan. At kung hindi ka man nakatupad sa pangako mo na magbabayad ka, lumapit ka sa taong iyong pinagkakautangan, sabi mong, sorry, sa susunod na buwan, magpapasko, may darating na pera sa akin, babayaran kita. Ngayon, kung nangyari po, nakalipas ang Pasko, nakalipas ang bagong taon, hindi natupad ang pangako, doon na, lalapat sa iyo ang tawag na ikaw ay haling. Fool. Nakukuha po ba ninyo, mga kapatid? Tanong mo sa katabi, nakuha mo ba? Yan. Dapat kunin nyo, sapagkat ito magiging pagkakilala sa atin. Kakaiba tayo. Sapagkat tayo uri ng mga mananampalataya na natututong ipamuhay ang bunga ng Espiritu, at ito ay pagiging mabuti at ang ating pagiging matapat. Ang sabi po rito sa ating pong binabasa, don't let your mouth make you sin. And don't defend yourself by telling the temple messenger that the promise you made was a mistake. Minsan, nangako tayo pag hindi natutupad, ay, nasabi ko ba yun? may mga ganun tayo, no? Tapos, hindi, sabi mo ganito, sa ganitong araw, ganito. Ay, sinabi ko ba yun sa'yo? Kaya yun ang sabi po rito, huwag niyong palabasin na yung mga pinangako niya nagkamali lang. That would make God angry. Ang sabi rito, ginagalit lamang ninyo ang Diyos and He might wipe out everything you have achieved. Pangako, kapag hindi natin tinutupad at patuloy na hindi nagkakaroon ng katuparan, ang sabi po na banal na kasulatan, babala ang lahat na atin pong tinamo ay kanyang aalisin. Pag sinabi niyang Panginoon, pagpalain mo lang ang negosyo ko. Panginoon, i-promote mo lang ako sa trabaho ko. Gagawin ko ito, gagawin ko yan. Pag hindi mo tinupad, ang sabi ng Bible, aalisin yan sa iyo. Nakakatakot po ba? Kaya nga, ito ang pangako at tinuturo po sa atin ng Panginoon. Ngayon sa Old Testament po yon. Sa New Testament, ganito naman ang tinuturo sa Matthew chapter 5, verses 33 to verse 37. Ang sabi rito, again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. Kaya nga, nadinig niya ninyo nung una pa, huwag niyong sisirain ang inyong sumpa, ang inyong mga tipan. Subalit, inyong isakatuparan ito sa harapan ng Diyos. And then sa susunod na verse, but I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne, or by earth, for it is His footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great King. 36, and do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. Verse 37, all you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. Kaya nga hindi ko takataka na sabi ng Biblia, hayaan ninyo na ang inyong oo ay maging oo. At yung hindi ay maging hindi. Tama po ba yon? Pag nangako kang, yes, darating ako. Dumating ka nga, tapos ng labanan. Yes, tapos hindi sumipot. Kaya nga sabi po ito, huwag niyong gagawin. Minsan po ay, masabi nga rito sa ibang talata po natin nung araw ho kasi kami mga bata, pag kami naglalaro at kami nagkaroon ng mga pangako sa isa't isa, sige, sasabihin namin ng isa't isa, lalo-lalo po ang laro namin nung araw, ewan ko kung laro nyo din ito nung araw po, sa gabi,
Kasi wala kaming playground. Ayun naman bus na dumadaan sa aming kalsada noon ay madalang lang. May oras pa. Kaya yung aming playground noon ay yung kalsada. At maraming bahay-bahay sa paligid. Ang aming taguan, ang aming laro noon ay hide and seek. Kasi pag napagkasundoan po namin pahirapan yung taya, hindi niya kami makikita. Talagang umiiyak. Saan na kayo? Ngayon ho, naawa kami sa kanya. Sabi namin, sige, hindi na kami mahirapan magtago. Makikita mo kagad kami. Sasabihin sa amin, sige ha, Pexman. Nagagawa po ba niyo nung araw yun? Pexman. Pag sinabi yung Pexman yun. Pangako yun. Yung iba naman ay ganun. Ibig sabihin, pangako na umaasang may katuparan. Yun ay paraang tao. Kaya sa tao, gawin mo man o hindi, okay lang. Pero sa Diyos, hindi ganoon ang kondisyon. Sapagkat kapag tayo nangako sa Panginoon, tiyakin natin sa tulong at biyaya ng Diyos, bibigyan po natin ng katuparan. Amen po ba? Kaya nga ito po'y napakahalaga na kung saan po makilala ng mga tao, tayo, na merong pagtupad sa mga salitang ating binibitawan. Ito po ay isang bagay na kung saan po'y napakahalagang matutunan po ng bawat isa sa atin. Meron pong binigay kasing halimbawa rito sa James chapter 3, verses 3 to verse 6. Ang sabi rito, when we put bits into the mouths of horses to make them obey us, we can turn the whole animal. Alam po niyo sa bihira na lang nakakakita ng kalesa ngayon. Yung pong mga kutsero, yung kanilang kabayo, nilalagyan po nila ng, anong tawag nun? Sa amin ho kasi sa Rizal, bukadura. Nilalagay sa bibig boka. Yung po yung maliit na metal, nilalagay sa bibig ng kabayo. Pero sabi rito, nagagawa noong bukadurang yon na palikyuin ang kabayo sa kaliwa, sa kanan o kaya patigilin. Nakokontrol niya. Kaya nga sabi po rito, sa kabayo, meron nun. At maging sa mga malalaking sasakyang pandagat, meron po silang tinatawag na timon. Hindi ganang napakalaki. Pero yung maliliit na timon na yan, nagagawa nilang palikuin, nagagawa nilang papuntahin yung barko, yung vapor na malaki kung saan nila gustong papuntahin. Tinan po natin. Ang sabi po rito sa verse 5. Nababasa nyo naman, ano po? Ang sabi rito, likewise, ganun din ang dila ay maliit na bahagi ng katawan ng tao, pero lumilikha ito ng malaking kapalaluan. Yet, the tongue is a small part of the body, yet it can create great boasts. Nakasumpong na ba kayo ng kausap na pag nagsasalita, hindi nyo na maabot? Sabi ko, sandali lang. Kita maget. Pag nagsasalita siya lagi ang bida. Pag nagsasalita siya, talagang makikita mo na may pagtataas sa kanyang sarili. At yon ang nagagawa ng dila, maliit lang. Pero gustong-gusto natin ang lengwa. Buti pa yung lengwa, kinakain na lang eh. Subukan yung dila natin, ilabas yung konti lang.
Ginagamit lamang natin to sa panunukde. Maliit lang. Pero tinan nyo, yung ginagawa ng bata na be, ang laking nagagawa nun. Napapaiyak ang bata. Di ba? Kaya nga sabi po rito sa atin, bantayan natin yung ating mga pagsasalita. Bantayan natin ang ating mga dila. Kapag ang dilang yan gusto nang gumawa ng mga bagay na makasisira, kagatin nyo ng konti para huminto. Kaya ito pong sinasabi po rito sa atin, consider what a great forest is set on fire by a small spark. Yung pong spark, yung pong mga forest fire sa California, madalas po roon, halos taon-taon may forest fire. Pinanggagalingan lamang po kung minsan na yung may nagtapon ng sigarilyo. Maliit lang, pero nakagagawa ng napakalaking sunog. Yan dila po natin, yung pagsasalita natin, pag hindi tayo naging maingat, pwede pong magwasak ng isang pamilya. Amen. Kaya nga, pag meron pong mga lumalapit sa inyo at nagsisimula na pong magkwento ng kung ano-anong buhay ng kanilang kapwa, huwag niyo entertain. Sabihin niyo sa kanila, pwede ba? Kagatin mo yung dila mo. Hindi ho maganda kapag po ang dila po natin ay nagagamit sa ganoong kaparaanan. Kaya sabi po rito, watch your words. Pag-ingatan mo, timbangin mo, bantayan mo ang mga salitang lumalabas sa iyong bibig. Amen po ba? Kaya nga, kung nahirapan kayo ay balik niyo yung dating ginagawa po natin ng panahon pandemic. Maglagay kayo ng laging face mask para makontrol. Si Yumi meron. Kaya nga, hindi siya makapagkwento sa katabi niya. Alam niyo kung minsan, sabi ko nga ay, may mga pagkakataon po kahit nasa church, nagsesermon ng pastor, yung ibang mga kapatid naman, busy rin. Nagsesermon ng kanilang sariling sermon sa kanyang katabi. Kaya lang, ang sinesermon niya, ang buhay ng kanyang kapitbahay. Kaya ito po'y napakahalaga na ating pong pakaingatan. Guard your heart. Guard your words. Ang sabi ni David sa kanyang awit na ito, search me, O God, and know my hearts today. Siya sa atin mo, Panginoon, ang aking puso. Sapagkat kapag hindi natin nagawa na bantayan ang ating mga puso, ito'y lilikha ng maraming hindi magandang bagay sa atin pong mga buhay. Sapagkat, ang sabi, mula sa nilalaman, kasaganaan ng ating mga puso, ang ating mga labi, ang ating mga dila ay nagsasalita. Amen. Kaya nga, tingnan po nyo, meron pong salita akong nadinig nung araw, yung salitang gigo. Alam nyo yung gigo, ginagamit po sa computer. Garbage in, garbage out. Kung ano ang pinid sa computer, yun lang ang lalabas sa inyo. Minsan no ay, pag gusto kong maaliw, kukunin ko po yung cellphone ko. Sasabihin ko, Siri, dalin mo ako sa Nepo. Sasagutan mo siya. Hindi ko naintindihan ang sinasabi mo. Bakit po? Sapagkat hindi napasok sa kanya yon. Kaya nga hindi niya kayang ilabas. Ngayon, kung ang napasok sa inyo, salita ng Panginoon, goodness and faithfulness, yon ang lalabas sa inyo. Amen po ba? Kaya nga, kung ganoon, katapatan at kabutihan, malayo ang gulo. At ito'y tinuturo po sa atin ng salita ng Panginoon.
Sabi sa Proverbs chapter 4, verse 23, guard your heart above all else. Yun ang unang pinababantayan sa atin, ang atin pong mga puso. Sapagkat kung anong pumasok sa ating isipan, yan papasok sa ating puso, at yung puso po natin magdidikta sa mga salitang ating ilalabas. Pangalawa po, point number 2 na po tayo. We're distinct from the world. Tayo po'y kakaiba sa mundong ating ginagalawan sapagkat tayo binigyan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na tayo po'y maging mabuti, maging tapat sa ating mga kayamanan. Good and faithful with our wealth. Kahit po anong hirap ng tao, ako'y naniniwala, meron siyang matatawag na kanyang sariling pag-aari. Maaring wala kang bahay na sarili, maaring wala kang magarang sasakyan, pero kahit sa anong paraan, meron ka. Meron kang nasa iyo. At yun ay tinuturong nating kayamanan. Ang kayamanan po ay not only in terms of money. Kayamanan nyo na magkaroon kayo ng mga mababait na anak. Lahat ng mga magulang na sobrang bait talaga ang kanilang anak magsabi ng amen. Aba, praise the Lord. Nababago. Lahat ng mga anak naman na sobrang bait sa kanilang mga magulang magsabi ng amen. Mas mahina ang amen. Kaya nga yung mga nanay, hindi totoo yung amen nyo. Dahil mahina yung amen ng mga bata. Kaya ito po sinasabi sa atin pong pinag-aaralan. Kayamanan yan. Kayamanan po yung meron kayo mapayapang buhay. Kayamanan po yung kayo natutulog ng mahimbing. Kayamanan po yung kayo kumakain ng nasa oras. Kaya nga ito'y bahagi ng kayamanang ibinigay sa atin ng Panginoon. But at this time, yung pong wealth dito, yung malakas na maging tukso sa buhay ng isang tao. Kaya nga sabi po rito sa verse 4, chapter 4, verse 2 ng 1 Corinthians, ang sabi ay ito, moreover, it is essentially required of stewards that a man should be found faithful, proving himself worthy of trust. Ang sabi rito, kaya nga, napakahalaga ng isang katiwala ay maging isang tao na masumpungang may katapatan, pinatutunayan ang kanyang sarili na karapat-dapat na pagtiwalaan. Kaya nga, sa atin po mga buhay ngayon, mga kapatid, kailangan makita ng mga tao, lalong-lalo na yung mga hindi pa nananampalataya, na tayo po'y mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Napakahalaga po niyan. Kaya nga may mga katulong po sa bahay na hindi nagtatagal. Bakit po? Sapagkat mga katulong sa bahay, kasama sa bahay na hindi mapagkatiwalaan. Maraming nawawala. Nawawala ang cellphone, nawawala. Pero praise the Lord, meron po tayong mga kasama sa bahay na napagkakatiwalaan po natin. Amen. At purihin ang Diyos sa kanilang mga buhay na kahit ano lang, nakikita natin sila'y napagkakatiwalaan. Kaya nga, sa atin po, ginawa tayong lahat na katiwala ng Panginoon. At bilang katiwala, ang hinahanap po, matuto po tayo na tayo po'y maging tapat. Dito po sa ating pag-aaral nito, ay meron pong ibinigay na halimbawa patungkol po sa mga katulong, mga kasama na binigyan ng kani-kanyang equivalent na talento. Tingnan po natin ang sinabi po rito sa ating pong pag-aaral. Ito po'y patungkol sa 3 tao na binigyan ng kanilang master ng sukat ng halaga ng pera na kanilang dapat gamitin.
Yung una po ay binigyan ng isang talent, yung pangalawa ay binigyan ng 2, at yung pangatlo ay binigyan ng 5. Ang sabi ng kanilang Panginoon, sige, eto, ibinibigay ko sa inyo iba-ibang halaga, gamitin ninyo. Kaya nga, ang sabi po rito, yung una, na binigyan ng isa, ginamit niya. Yung pangalawa na binigyan ng 2, ginamit niya. Yung una na sinabi ko na ginamit, hindi po pala ginamit yon. Yung 5, ginamit niya. Ang nais po natin ipakita sa inyo, mga kapatid, ay ito. Kung atin pong titingnan, yung pong sinasabing 1 talent sa Bible, 1 talent is equivalent to 2,115,417 US dollars. Yan po ang equivalent na halaga ng 1 talent, 2 talents, and 3 talents. So, nakita po natin may halaga yung pinagkaloob sa kanila ng kanilang Panginoon na umalis. Subalit dito po yung ating makikita na sa kabila po, kasi napag-aralan po namin noong nakaraang Friday, na yung isang talent ay equivalent to 1,800 days salary. Isipin nyo ilang taon yun. Isang talent lang na halaga po ay $2 million, 1,100,000. 1 talent is equivalent to 1,800 days salary. Kaya sa kanilang tinanggap na ito, sabi po ng banal na kasulatan, yung binigyan ng 2, ginamit niya. At yung binigyan ng 5, ginamit po niya. Anong sabi rito sa Matthew chapter 25, verse 20 to verse 21? The man who had received 5 bags of gold brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Nang dumating po ang Panginoon after siguro ng kanyang bakasyon, dumating siya, sinalubong siya kaagad nitong kanyang binigyan ng 5 talents. At ang sabi po ng binigyan ito, Master, narito po ang binigay niyo sa akin. Yung binigay niyong 5, tumubo pa ng 5 na pinagkatiwala mo. Kaya nga sabi sa kanya ng kanyang Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Dito po pinakikita sa atin na yung kabutihan at yung pong katapatan hindi pwedeng papaghiwalayin. Amen. Goodness and faithfulness are inseparable. Hindi pwedeng sabihin ng tao na siya'y matapat na walang kabutihan. Hindi pwedeng sabihin ng tao na may kabutihan siya na walang katapatan. Kinakailangan laging magkasama ito. Kaya nga sabi ng Panginoon niya, well done, you good and faithful. All of us, lahat po tayo, we must appear to God na meron tayong pakikita sa Kanya na we are really good and we are faithful. Hindi pwede sabi, Panginoon, ako po'y naging mabuti. Gumawa po ako ng kabutihan. Ang sabi ng Diyos, asa ng iyong katapatan, kinakailangan po magkasama lagi po yan. Kaya nga, ano sabi sa Kanya ng Panginoon? Dahil sa ginawa mong yan, sabi sa Kanya ng Panginoon, you have been faithful with few things. Isipin po niyo few things. Ay yung sinasabi ritong ating pinag-aaralan, yung 5 talents po is equivalent sa ngayon. Yung pong 5 talents is equivalent to 10,577,000 US dollars. Sino po ang may pangarap na magkaroon $10 million? Wala namang bayad dito. Pangarap lang. Kaya lang, bantayan yung puso nyo, no?
sasabihin ko sa inyo, mamamatay na kayo, mamamatay na yung mga apo nyo, may pera pa kayo. Sa dami po noon, mga kapatid. Yung US dollars, magkano bang palitan ngayon? 50? 53? 56. Alam na alam nyo, no? 56. Inyo i-convert yung $10 million sa pesos, napakalaki po. Pero sabi na kanyang Panginoon, nang siya mag-report, ang sabi kanya ng Panginoon siya, you have been faithful with few things. Maliit lang sa Panginoon para yung napakalaking halagang inyon. Kaya nga sabi niya, sapagkat ikaw ay naging tapat, I will put you in charge of many things. Yung pong katapatan, yung pong kabutihan, ay nagkakaroon ng maganda gantimpala. Kapag po tayo nagtapat sa ating mga pananalita, nagtapat maging sa mga kabuhayang ibinibigay sa atin ng Panginoon, mga kapatid, titiyakin ko sa inyo, gagantihan kayo ng labis-labis ng ating pong Panginoon. Tayo po aabot na sa ating 70 years ng ating church anniversary by November. Kinukwenta-kwenta ko po. Sabi ko, yung palang buhay ko'y halos, nagugol ko yung halos 50 years dito sa Calvary. Talam po nyo, within that span of time, sa loob po ng panahong yan, umpisa po nang kayo maging pastor doon sa aming baryo, doon sa Binangonan, hanggang dito mga kapatid, sa loob ng napakaraming taon, hindi ko kailanman naranasan, pinabayaan kami ng Panginoon. Bakit po? Sapagkat iginagalang ng Diyos at nakikita ng Diyos ang inyong kabutihan at ang inyong katapatan. At pag ginawa niyo yan, mga kapatid, you made yourself distinct from other people. And because of that, katulad ng sinabi ng Panginoon sa kanyang katulong na ito, come and share your master's happiness. Maranasan niyo kung paano maging masaya na kasama ang Panginoon. Masaya po ba kayo ngayon? Ba't sinabi niya, parang nakangiwi ka, amen. Parang hindi satisfied eh. Masaya kayo sapagkat nasa nyo yung kayamanang sinasabi rito na pinag-iingatan po ninyo. Amen. Kaya wag po tayo may inggit sa nakikita natin kung ano-anong luho ng ibang mga tao. Kung di nyo pa nakikita ang Boracay, kumuna lang ka ng litrato. Masiyahan kayo ron. Panginoon, balang araw, mapupunta rin ako rito. At pag nakita ng Diyos tapat ka, hindi ka lamang sa Boracay makakarating, pati Boracay mararating mo. Ganon ang Panginoon. Amen. Noong pong araw na kami, meron lamang tourist visa. Napupunta po kami kina Attorney Hidalgo sa Chicago. Madalas pagka kami na pupunta ng ibang bansa. Ang sabi po sa amin, ibang mga taga sa Amerika, buti pa kayo, Pastor. Bakit? Narating niyo na yung maraming mga lugar dito. Kami, hindi pa makaalis dito. Hanggang California lang kami. Hindi pa raw sila nakalipat ng ibang states. Pero, yung mga anak ng Diyos, pinagpapala kapag po tayo ay naging tapat at mabuti sa atin pong Panginoon. Kaya ito po'y tinuturo sa atin. Napakahalaga po nito. Yon ang tinamo nitong gumamit ng pong talents na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Kaya gamitin po natin na may katinuan yung wealth na ibinigay sa atin ng Panginoon. Tinan po naman yung sinabi rin sa isang tao na binigyan ng isang talento. Kagabi po kasi nadinig ko, tinagalog yung talentado. Parang hindi maganda pakinggan. Talented. Matthew chapter 25, verses 24 to verse 30. Ang sabi po rito, then the man
who had received 1 bag of gold, came. Master, he said, I knew that you are a hard man. Ito po sabi niya, yung binigyan ng isang talento, lumapit din sa kaniyang Panginoon. At sabi niya ay ito, Panginoon, alam ko na ikaw ay isang mabagsik na tao, na umaani ka doon sa hindi ka naman nagtanim at nagtitipon ka, na hindi ka naman talagang naghasik. Parang sinusumbatan niya. Mabagsik ka. Kinukuha mo yung hindi sa'yo. Kaya nga sabi nitong ng servant na ito, so I was afraid and went out and hid your gold in the ground. Dahil mabagsik ka, at ganun ang ginagawa mo, umaani ka sa hindi mo naman tinanim. Kaya ang ginawa ko, natakot ako, ibinaong ko yung talent na binigay mo sa akin. Anong sabi sa kanya ng Panginoon? His master replied, you wicked, lazy servant. Parang pinamumukha ng Panginoon doon sa kanyang servant na ito, alam mo na pala, sa iyo palang isip, ako'y mabagsik, sa iyo palang kaisipan, ako'y nag-aanay sa mga hindi ko tinanim, bakit hindi mo ginamit? Ganun pala ang pagkakilala mo sa akin. Mga kapatid, hindi ganun ang pagkakilala ng mga mananampalataya dito sa Calvary Temple. Ang paniniwala nila sa Diyos, ang Diyos ay tapat at mabuti. Kaya nga hindi tayo matatakot na ipagkatiwala sa Kanya ang anumang bagay. Hindi tayo natatakot na every time na sinasabi ng ating pong tagapanguna, dadako po tayo ngayon sa ating pagbibigay ng ating kaloob, ng ating mga ikapo. Masaya po ba kayo pag nadidinig niyo? Sa ibang church ay pag nadinig yung time of offering, palakpakan yung mga tao. Talagang masaya sila. Sa ibang mga tao naman, dadako na po tayo sa ating offering at sa ating pong pagbibigay ng kaloob. Sila nakakadama. Hello. Ay, mapapaihi ako. Pagbalik dito, tapos na yung offering. Naligtas ako. Mga kapatid, pag ganyan po ang ating mga pag-uugali, hindi tayo tatanggap ng biyaya sa Panginoon. Kaya ito po yung napakahalaga sa atin po na kung saan lahat ng pinagkaloob sa atin ng Panginoon, material man yan o sa financial man yan, maging itong ating katawang ito, binigyan kayo ng kalakasan ng Diyos. Hindi lang kalakasan ng ilan sa inyo, nakikitang malulusog kayo. Amen. Lahat ng malusog, magsabi ng amen. Ayan. Wala akong sinabing sa lahat ng basta malusog. Kaya nga, kapag ka po tayo may kagalakan na ginagawa natin ang lahat ng ito, kung pupunta ka dito sa box na ito, nagdadala na yung handog sa pan, may tuwang-tuwa ka sapagkat alam mo, ang Diyos na aking pinaglilingkuran, tapat siya sa kanyang pangako, hindi niya ako kailanman pagkukulangin. Amen. Kaya ito po ating tingnan. Kaya nga sabi po sa servant na ito, nangyari sa iyo sapagkat ikaw ay liko, wicked, lazy servant. Alam mo, sabi ng Bible, ang tamad, huwag pakainin. Salamat. Lahat kayo masisipag. At ito po yung napakahalaga na ating pong pakakatandaan. At gusto kong idiin sa inyo ito. Kung minsan, meron tayong takot na talagang give them all to Jesus. Ibigay lahat sa Panginoon. Sapagkat ang takot po natin, baka ako'y kulangin. Tandaan niyo ang mga katuroang ito. Do not plan according to your resources, but plan according to God's resources. To His riches and glory. Magdepende kayo.
ayon sa kabutihan ng Panginoon. Plan according to God's riches, resources. Plan according to God's goodness and faithfulness. Amen. Kaya nga tuwing titingin kayo sa ating bakanting loteng yan, tingnan ninyo sa isang pananaw na kung saan nakikita ko may building na tatayo riyan. Sapagkat ang aking resource ay hindi ang tao. Ang ating resource ay ang ating pong Panginoon. Binigay niya sa atin ang mga loteng yan sapagkat meron siyang plano at mangyayari yan kapag tayo pong lahat ay naging tapat sa paraan ng pagkakalob natin ng lahat ng bagay para po sa ating Diyos. Amen. Sabi nga ni Pastor Jun, sabi daw ng iba, ba't yung pader niyo marmol pa? Kala nila marmol yung pader. Kasi makinis, nakikita po ba ninyo? Kaya nga tuwing dadaan kayo, sabihin nyo, may building na tatayo rito. Amen. Hindi mananatiling itong paradahan lang. May building na tatayo rito. Sapagkat merong 10,000 kaluluwa na ibibigay sa amin ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, sabi rito, bigay natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. At sa panghuli po, pwede na po kayong huminga ng malalim. Tayo po ay kakaiba sapagkat pinagkalooban tayo ng Espiritu ng Panginoon upang tayo po ay maging mabuti, to be good and faithful with our calling. Maging mabuti at tapat sa panawagan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Now, tandaan po ninyo, hindi lahat tayo pare-pareho ang panawagan ng Diyos. Kaya nga, sorry po sa mga talagang hindi pwedeng kumanta, hindi kayo tinawag ng Diyos para maging bahagi ng praise and worship team. Amen. Pinigay kayo ng Panginoon para sumigaw ng malakas na amen. Sapagkat pag kayo sumisigaw ng amen, wala na kinakailang nota yun eh. Wala nang alto ron, wala nang bass doon. Basta amen! Ba, malaking tulong yan. Yung alam po nyo, ito'y ina ni Sister Aster. Yung pong kanyang paboritong upuan dyan, mga pang-4 na row. Bakit ko po binanggit yon? Sapagkat pag po ako ay nag-message na kami mga pastor at nariyan siya, nakatingin po siya, nakangiti lagi. Laging, Amen! Amen! Nakaka-encourage. Amen! Tinan yung katabi nyo, nakaka-encourage ba? Kaya hindi ko pa malilimutan yung ina ni Sister Aster. Naalala ko po lagi siya. Yung bang masaya niyang mukha na talagang nakatingin siya. Hindi siya natutulog talaga. Amen! Amen! Yung pong bagay na yan, mga kapatid, panawagan upang siya magbigay encouragement sa sinamang tumatayo dito sa likuran ng pulpito. Every one of us do have our individual calling. We differ from our calling. Iba-iba ang panawagan sa atin ng Diyos. Pero meron tinatawag po rito na general, pangkalahatang panawagan ng Panginoon sa atin. At ano po itong pangkalahatang panawagan ng Panginoon sa atin? Ang sabi po rito, unang-una sa Ephesians chapter 4 verse 1, binigay po ang talatang ito. Ang sabi, as a prisoner of the Lord, then I urge you to live a life worthy of the calling you have received. Kaya nga bilang bilanggo ng Panginoon, ako ay nag-uutos sa inyo. Pinipilit ko kayo kasi pong salitang urge, akala po natin sa Tagalog kasi, ang salin ay ako'y namamanhik, parang nakikiusap. Pero hindi po yun ang kahulugan dito. Ang kahulugan po rito ay, I force you, I compel you, I push you, tinutulak ko kayo na mumuhay kayong karapat-dapat at katanggap-tanggap sa pagkakatawag sa inyo. At ano po itong pagkakatawag sa atin lahat na pare-pareho tayo sa 2 Timothy 1:9. Ang sabi po rito, He has saved us and called us to be a holy life, not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus before the beginning
of time. Ano ang panawagan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin? Mamuhay po tayo ng katanggap-tanggap. Mamuhay tayo na may kabanalan. Mamuhay tayo na may malinis na buhay sa harapan ng Diyos at sa harapan ng mga taong nakakakilala sa atin. Yun ang ating pangkalahatang panawagan. Ang ilan sa inyo, tinawag upang maging mabuting ama, mabuting ina. Tinawag kayo sa different ministries ng church na ito. Ang mahalaga po ron, masumpungan tayo na tapat sa anumang panawagan na ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon. At ako po'y naniniwala na kayo lahat ay alam na ninyo kung anong panawagan ng Panginoon sa inyo. Kaya nga, pakiusap po, kung hindi calling ng Diyos sa iyo ang kumanta, huwag mong pilitin yung ating nangunguna. Kakanta ko. Kasi yung kantang wala sa tono, nakaka-discourage. Imbis na ma-bless ka, ano ba naman yan? Baka mawala pa yung joy and peace ng mga tao. Ngayon, kung wala ka namang maaring calling sa pag-awit, baka ang calling mo naman ay yung pastor. Tulad po ng ginawa sa amin kagabi. Pastor, lumapit eh. May lakad po ba kayo ngayon? Okay, wala. Bakit? Gusto ko po sanang anyayahan kayong kumain. Calling pala niya yun. Teka, tatanong ko yung mga kasama ko kung pwede sila. Pumwede naman. Alam niyo kung saan kami dinala? Sa Maranao. Nung tingnan ko yung mga menu, mababa 100, 500, 1,000. Pero, pinakain kami. Kaya yung mga hindi magagandang boses, kainin na lang nyo kami. Amen. At ito, kapag ginawa nyo may katapatan yan, ay lalo kayong pagpapalain ng Panginoon. Kahit maya't maya, mag-anyaya kayo, may bibili kayo sapagkat pagpapalain kayo ng Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga magtatapos na po tayo. Sabi rito sa atin pong pag-aaral, tayo po'y tinawag ng Diyos. Una, upang maging tapat tayo sa salita natin, maging tapat po tayo sa kabuhayan natin, at maging tapat tayo sa panawagan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga, nais ko pong basahin sa inyo ang mga talatang ito. Sa 1 Timothy chapter 6, verse 12, para po sa lahat ito, no? Sa ating lahat ito. Ang sabi, fight the good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life to which God has called you, which you have declared so well before many witnesses. So ang tawag sa atin ng Diyos ay ito, makipagbaka tayong lahat ng mabuting pakikipagbaka. Panghawakan natin yung pananampalataya binigay sa atin ng Panginoon. At kung gagawin po natin ito, makikita po ninyo kung paanong ang Diyos naman susuklian ng higit pang katapatan at kabutihan ang ating pinagkakaloob at binibigay sa Kanya. Tayo pong lahat ay tumayo ngayon.